So eto na nga mga Habibis, eto si Mama Lolit ang dahilan kung bakit kami mahilig magluto na magkakapatid. At nasa bahay siya for a few days para makasama si Rapi bago siya umuwi pabalik ng Guernsey. Magluluto daw siya ng laing for today's video at eto nagpakulo siya ng tubig tapos niligyan niya yung mga tangkay ng dahon ng laing. Sayang daw kasi yan at pwede naman daw yung ihalo sa ating laing. Chinap-chap lang niya into smaller pieces tapos kailangan lang pakuluan at palambutin. At nung okay na, sinala niya tapos sinet aside niya muna. At sunod naman niya pinakuluan yung mga dahon ng laing. Napuyat daw sila ng ate ko at saka ni Lindy pag-prepare ng mga dahon na yan, nakakaloka. At same process lang din ang gagawin, pakukuluan lang at saka palalambutin yung mga dahon. At pag okay na, kailangan daw yung hugasan at saka pigaing mabuti. Both yung tangkay at saka yung dahon. I-make sure lang daw na ma-drain yung water dito sa ating mga leaves. And after that, tinusta naman ni Mama yung mga dilis sa isang kawali. Tapos nag-start siya magluto, una niyang niligay yung mga baboy. Walang mantika, hinayaan lang niya maglabas ng sariling mantika yung ating mga baboy. At pag naglabas na ng sariling mantika, tsaka naman siya naggisa ng maraming bawang. Tapos naglagay din siya ng mga maliliit na luya and then naggisa din siya ng isang onion. Sinangkutsa lang niya yung mga yan for a few minutes. At nung okay na, naglagay naman siya ng pangalawang gata ng niyog. At sinamahan niya rin ng isang kakang gata yung unang gata niya. Tapos sinalo-halo lang niya ni Mama at hinintay na kumulo. At nung kumulo na, tinimplahan naman niya ng asin at saka ng konting paminta. Tapos halo-halo lang ulit ng very light. And after a few minutes, kinuha na niya yung mga pinigang dahon ng laing at niligay na niya sa gata. Hinahalo niya habang dahan-dahan niyang nilalagay yung mga dahon. Hindi ko na pala naitanong kung gaano kadaming dahon ang ilalagay. Tansya-tansya lang daw yan. Pag tansya-tansya, mas masarap, diba? Char. After a few minutes, tsaka naman niya niligay yung mga tinustang dilis. And then isinama na din niya yung mga tanglay ng dahon ng laing. Tapos halo lang niya mabuti yan. At pag medyo malapit nang maluto yung laing, tsaka naman niya niligay yung mga sili. Tapos tinimplahan niya ng brown sugar. Tansya-tansya lang din, depende sa level ng tamis na gusto nyong i-achieve. Tapos naglagay naman siya ng malapot na kakang gata. Dapat daw talaga yung thick na gata yung ilalagay dyan. And then haluin lang mabuti. Never pa ako nakapagluto ng laing at dahil dito talagang gagayahin ko to in the future. At dahil mahilig kami sa maanghang, naglagay din ng mama ko ng siling labuyo. And lastly, naglagay si mama ng aming paboritong select vinegar. Tansyahin lang yan tapos hayain lang maigay yung ating laing. At wag hahaluin. And after 5 to 10 minutes, eto, luto na ang ating laing. Kanina ko pa kinakain yung laing ni Mama. Sobrang sarap. As in, walang eme. Ayan o. Itong laing na to. Mama, turuan mo ako magluto nito. Sure. Sarap. Sarap as in. Walang eme. Thank you, Mama. Welcome. Eme yung gusto. Masarap kasi. Sarap. Watermelon. Tikman na natin yung laing ni Mama. Thanks, Mama, for cooking. Napakasarap. Harap. Saktong lang alat, tapos medyo maanghang siya, Mama. Sarap. Thank you. Hello, ako yung nagluto ng laing na masarap.